Nananatiling suspendido ang panukalang pagtaas ng base fare mula 13 pesos tungong 20 pesos at wala pa itong aproba mula sa kinaukulang ahensya at sa Pangulo. Ipinahayag ni Regional Director Police Brigadier General Glenn G. Dumlao ng LTFRB na patuloy na pinahihirapan ng hindi pangkaraniwang pagtaas ng presyo ng krudo ang sektor ng pampublikong transportasyon. Dahil dito, hirap ng kumita ang mga operator at tsuper at hindi na sapat ang kasalukuyang pamasahe para matustusan ang gastos sa gasolina, maintenance at operasyon. Actually, nung nag-usap sila, sabi naman ng presidente ng mga jeepneys, it is voluntary, not mandatory. So, from 0 to 4 kilometers, that's 20 pesos. Succeeding kilometers is 2 pesos. Pero, giniit niya naman na voluntary. Kung gusto magbayad ng pasahero ng 20, that's fine. Kung gusto nila yung dati nilang pasahero ay napasahe, hindi naman sila magrereklamo. Bagamat suspendido pa ang fare increase, ilang ruta ng jeep sa Baguio City ang nagtaas na ng pamasahe. Ang biyaheng ito papuntang Mines View mula 15 pesos sa regular ay naging 20 pesos. Samantalang ang senior at estudyante ay 18 pesos. Nagtataas yung diesel, tapos yung pamasahe hindi, ay wala kaming panay kami biyahe pero wala kaming mauwi. Mag-aabono pa kami sa boundary ng mayari. Ganun. Depende naman sa kanila kung payag sila na tasan. Okay, kung ayaw nila wala naman kami din magagawa magrahe na lang kami. Wala, no choice, kailangan kumayod para may pampilit din kami ng pagkain. Nagtaas na rin ang pasahe ang mga jeep papuntang Quirino Hill at Dreamland kung saan mula sa dating 13 pesos na pasahe ay 20 pesos na ang regular at 16 pesos para sa mga senior, PWD at estudyante. Sa kabila nito, maraming tsuper ang pansamantalang tumitigil na sa pagbiyahe dahil sa kakulangan sa kita na nagdudulot ng kakulangan ng masasakyan at mas mahabang paghihintay ng mga commuter. Samantala may ilang pasahero naman ang kusang nagbabayad ng mas mataas na pasahe at may pansamantalang kasunduan sa pagitan ng tsuper at commuter upang makapagpatuloy ang biyahe. Kagaya ni Betty, aniya, aprobado daw siya sa panukala dahil konting pangunawa at tulong sa mga driver para din may masakyan umano sila. Hindi nga in-approve ni Presidente pero nasa tao naman yan, nasa atin yan na mamamayan na tumulong sa mga drivers natin para naman lahat tayo may pambili ng bigas. Kasi tayo rin namang mamamayan ang nahihirapan kung hindi tayo mag-adjust. Kisa ang haba-haba ng pila, ang tagal-tagal nating mag-antay, hindi rin naman natin ma-afford ang taxi. Pero paano naman yung mga estudyante, yung mga may trabaho? Mas makakatipid pa rin sila kaysa naman sa taxi sila sasakay. Approve ako dyan, wala akong kaya yung mga may balak magrereklamo doon sa LTO kung saan man dyan, hoy, tumigil-tigil kayo. Wag mong, kung ayaw mong magbayad ng 4 pesos, wag mong idamay lahat na pipila ng pagkahaba-haba. Bagamat hindi ito opisyal na pinapayagan, kinikilala ito bilang pansamantalang solusyon. Binigyang diin ng LTFRB ang agarang pangangailangan ng konkretong aksyon upang maiwasan ang mas malalang krisis sa transportasyon na maaari makaapekto sa ekonomiya at publiko. Ven Pong Sila para sa Mata ng Agila, Northern Luzon, matatag, matapang, matapat.